Nagbukas ang pelikula sa gitna ng isang masukal na kagubatan, kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Ana. Nakatira kasama ang kanyang tagapag-alaga na si Gabe. Tinawag niya si Gabe na kanyang tatay, at inaasikaso ng huli ang kanyang mga pangangailangan, at tinitiyak ang kanyang mabuting kalusugan. Iniingatan ni Gabe si Ana, sa attic ng bahay. Hinding-hindi siya pinayagang tuklasin ang labas ng mundo. Ang batang babae ay hindi pa nakalabas sa labas ng attic. Maliban sa bintana na nag-aalok ng sulyak sa mundo, lampas sa halos bawat gabi. Inilalarawan ni Gabe ang mga mababangis, nakakatakot na mga nilalang, may matatalas na ngipin, mahahabang kuko, at mabalahibong hitsura. Para kay Ana na nagmumungkahi, lumayo siya sa kanila. Ang mga paglalarawang ito ay nakakatakot kay Ana. Ngunit ang pag-uusyoso tungkol sa labas ng mundo, patuloy na lumalaki upang protektahan siya mula sa mga mababangis, at upang pigilan siya sa pag-alis sa ati. Pinakuryente ni Gabe ang mga doorknobs, inaangkin niya na siya ang kanyang ama, at nagbibigay sa kanya, mga gulay lamang na makakain, at ipinagbabawal ang karne. Isang araw, narinig ni Ana si Gabe na may kausap na iba. At mas naibabaw ang kanyang pagkamausisa, hinawakan niya ang doorknob, at nakatanggap ng malakas na electric shock, nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Mamaya pagkagising niya ay nasa tabi niya si Gabe, ipinapaliwanag na ang electric trap ay sinadya upang maiwasan ang mababangis sa labas. Ibinunyag niya na siya ang huling nabubuhay na bata sa Earth, at tungkulin niyang protektahan siya. Nagtatanong si Ana tungkol sa taong kausap ni Gabe. Ngunit inilihis niya ang paksa at iginiit, sila na lang ang natitira. Sa kaarawan ni Ana, sinurpresa siya ni Gabe ng cake at hamster, bilang isang kasama. Ang maliit na hayop ay naging pinakamalapit na kaibigan ni Ana. Ngunit isang araw, namatay ang hamster, at ipinaliwanag ni Gabe ang konsepto ng kamatayan, upang tiyakin sa kanya, na ang hamster ay nasa isang mas magandang lugar ngayon. Habang tumatanda si Ana, nagsisimula siyang magkaroon ng mga bangungot, ng mababangi sa kakahuyan. Dayuhang pagdadalaga, at nagsimulang magregla. Nakita ni Gabe ang mga dugo sa kanyang higaan, nag-aalala na siya ay nagbigay ng isang gamot, na nagpapabagal sa kanyang paglaki, at lumalala ang kanyang kalusugan, sa paglipas ng panahon, na ikinupugli ito, bilang isang paggamot, para sa kanyang karamdaman. Ang gamot na ito ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon, at si Ana ay nagsimulang makaramdam ng sakit at pagkabalisa. Dahil hindi na nito kayang tiisin, hiniling niya kay Gabe, na tapusin ang kanyang pagkawala, sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya, sa isang mas magandang lugar, tulad ng kanyang hamster. Ang pagdinig nito ay napuno ng pagkakasalan dahil siya ay nag-aalala, ang maliit na batang babae, mula pa nang siya ay ipanganak, kaya naglabas siya ng baril at tinapos ang sarili. Ang sumusunod na eksena, nagising si Ana sa isang ospital, napapaligiran ng mga hindi pamilyar na mukha, na naging sanhi ng kanyang pagkataranta. Pagkatapos ay agad siyang tumakas sa kanyang silid, at natagpuan ang sarili sa rooftop. Naranasan ang init ng araw, sa unang pagkakataon, gayunpaman, ibinalik siya ng ilang mga opisyal sa silid ng ospital, at pinahiga siya sa kama. Sheriff Ellen, tinulungan siyang pakalmahin, at nalaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Inihayag ng doktor na si Ana ay nabigyan ng labis na dosis ng Luprilide, isang gamot na nagpapaantala sa pagkahinog at pumipigil sa paglaki. Nang marinig ito, pinalaya ni Sheriff Ellen si Ana mula sa mga pagpigil at dinala siya sa pansamantalang kustodiya. Sa halip na ipadala siya sa anumang tahanan ng pag-aalaga, nagpasya siyang dalhin siya sa kanyang sariling tahanan, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang kapatid na si Ray. Pumayag ang sheriff na alagaan siya, habang hinihintay ang mga pagsusuri sa DNA upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan, at kung si Gabe nga, ang kanyang biological father. Dito natin malalaman na si Gabe ay hindi patay. Siya ay talagang ginagamot sa kabilang silid ng ospital. Moving on, nagsimulang manirahan si Ana sa kanyang bagong buhay, at bumuo ng isang malapit na ugnayan kay Ray. Itinuro sa kanya ni Ray ang tungkol sa pagpaparami. Gaya ng dati ay nagkaroon ng maling akala si Ana, tungkol sa kung paano ginagawa ang mga sanggol. Sa kanyang pagdadalaga, natuklasan niya ang kanyang pambihirang kakayahan sa pandinig, at nagsimulang makakita ng mga mababangis sa Northern Lights. Si Ana ay pumapasok din sa paaralan kasama si Ray, kung saan nakilala niya ang mga batang babae. Ang kanyang edad sa unang pagkakataon, ay hinihimok ng pag-uusisa. Bumisita si Ana sa library upang matuto ng higit patungkol sa Northern Lights, at sa wildlings. Sa ilalim ng pangangalaga ni Ellen, nasisiyahan na ngayon si Ana sa mga kalayaang dalugarin ng kalikasan, at magpalipas ng oras sa labas. Isang araw, habang pauwi siya mula sa paaralan, nakita niya ang isang osa at hinabol niya ito. Sa kabutihang palad bago si Ana ay malapit ng mother pa sa isang bitag ng mga mangangaso,
isang kakaibang lalaki na nakasuot ng balat ng lobo bilang kanyang damit, humarang sa kanyang daraanan. Kinabukasan, gustong malaman ang higit pa tungkol sa ligaw. Ang mandaragit na si Ana, ay bumisita sa aklatan, habang binubuklat niya ang mga pahina ng isang libro. Napansin niya ang mga itim na marka sa kanyang mga kuko sa daliri. Kalaunan sa gabi, nang nasa bathtub si Ana, isiniwalat ni Ellen ang mga resulta ng DNA test, na nagpapahiwatig na hindi si Gabe ang kanyang biyolohikal na ama. Ang paghahayag na ito ay nag-iwan kay Ana na walang ideya dahil ang konsepto ng pamilya ay nananatiling marumi sa kanya. Isang gabi, magkasama sina Ana at Ray sa rooftop, habang sinusubukan ni Ray na tulungan siya sa isang takdang aralin sa paaralan, ang atensyon ni Ana ay nakuha sa paksa ng Northern Lights. Habang nakahiga sila ay napansin ni Ana ang pagkutitap ng mga ilaw sa di kalayuan, na lumabas na isang party sa bahay ni Jen. Binanggit ni Ana na kaibigan niya si Jen, at nagpasya silang dalawa na dumalo sa party. Ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa isang malaking pagtitipon. Ngunit pagkatapos uminom ng inumin, si Ana ay nagsimulang mawalan ng gana. Habang nagsasalo-salo sina Ray at Ana ay nagbahagi ng maikling romantikong sandali na nakakuha ng atensyon ni Lawrence na kanilang kaklase. Sa kasamaang palad, ang kanilang halikan ay biglang naputol, nang magsimulang dumugo ang bibig ni Ana. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo at nadiskubring nawawala ang ilan sa kanyang mga ngipin, na puno ng gulat at tumakas sa bintana, at tumatakbo sa kagubatan. Bigla siyang kinabit mula sa likuran ng tila isang mabangis, sa isang gawa ng pagtatanggol sa sarili. Lumaban at kumagat si Ana nang mapagtanto niya na si Lawrence iyon. Sinusubukan niyang tulungan siyang makatayo ngunit sa kasamaang palad huli na ang lahat. Namatay ang kawawang bata dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Nag-aalalang tumakas si Ana at bumalik sa tahanan ni Gabe, sa paghahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Naghahanap ng aliw, tumungo siya sa ati at pumasok sa kanyang lumang kwarto. Pagkatapos ay naglinis siya ng sarili at agad na pumasok sa bayan. Pagdating niya sa bahay, tinanong ni Ellen si Ana kung saan, ngunit walang ibinunyag si Ana at nanatiling tahimik lang. Sa sandaling iyon ay dumating doon ang opisyal na si Roger at ipinahayag na nawala si Lawrence. Sinusubukan niyang tanungin si Ana kung may alam ba siya tungkol dito. Ngunit tinanggihan ni Ellen ang ideya at hinarap si Ana sa pagtatangkang kumuha ng impormasyon, ngunit ang dalagita ay nananatiling tikom, itinatago ang kanyang mga iniisip at karanasan sa kanyang sarili. Siya ay tumatakbo sa kagubatan ng tanging lugar na, pakiramdam niya ay ligtas at kalmado. Sa kanyang sorpresa ay nakasalubong niyang muli ang taong lobo, na nag-aalok sa kanya ng pagkain pagkatapos mapansin ang kanyang gutom. Pagkatapos ay pinasuri niya ang kanyang mga kuko at ngipin, pinaghihinalaan na maaaring siya ay isang mabangis. Isang grupo na di umano ay tinanggal 16 na taon na ang nakakaraan. Inihayag din ng taong lobo na naruroon pa rin ang katawan ng kanyang ina. Sa loob ng kuweba, naiintriga sa pagkakataong malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang ina. Sinundan ni Ana ang lobo sa isang kalapit na kuweba. Sa loob niya ay natuklasan niya ang isang bungo na may butas ng bala na hawak nito. Nakuha niya ang isang pangitain ni Gabe, ang kanyang inaakalang ama, ang pagbaril sa kanyang ina. Nagiging malinaw na si Gabe ay nakibahagi sa paglilinis, ngunit hindi niya nagawang saktan si Baby Ana, kaya't isinama niya siya. Pagkatapos niyang malaman ito, dumiretso si Ana sa ospital para harapin si Gabe, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang magawa, habang nagising si Gabe at nakatingin sa kanya ng may nakakaawang mga mata. Ngayon ay nag-iisa na umaangkop sa mga desperadong hakbang upang mabuhay. Sa mga unang araw ng kanyang kaligtasan sa kagubatan, si Ana ay sumasailalim sa isang pagbabago at naging isang mabangis. Upang itago ang kanyang sarili mula sa mga mangangaso. Siya ay tinatakpan ng dumi ang kanyang mukha at katawan bilang isang pagbabalat kayo. Isang umaga sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad papunta sa paaralan, napansin ni Ray na pinupuno ni Roger ng gas ang mga galon. Sa hinalang may balak silang saktan at patayin si Ana, mabilis na tinawagan ni Ray si Ellen at ipinaalam sa kanya ang tungkol dito sa kagubatan. Pinamamahalaan ni Ana na patayin ang isa sa mga mangangaso, sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanya at habang ang grupo ay nagtitipon sa katawan, tumakas, nag-transform na ngayon si Ana sa isang ganap na mabangis, at nanghuhuli siya ng mga tao sa isang kisap mata. Samantala, dumating si Ellen sa kagubatan upang iligtas ang nababagabag na dalagita. Natatakot siyang makita ang mga bangkay na nakahandusay at para lumala pa. Hinawakan siya ni Roger at tinutukan ng baril na humihiling sa kanya na lumayo sa bagay na iyon.
Ngunit kaagad na dumating doon si Anna at pinatay din si Roger. Ipinakita niya ang kanyang sarili kay Ellen na ipinakita ang kanyang buntis na tiyan bago tumakas. Sa sumunod na eksena, sinunog ng mga mangangaso ang kagubatan na lalong nanggatong ng galit ni Anna, ay nasaksihan niya ang apoy na lumalamon sa kanyang tahanan at napagtanto na kailangan niyang maghanap para makatakas sa init. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis na nililimitahan ang kanyang lakas, si Anna ay tumatakbo sa paligid na naghahanap ng kanlungan, sa kalaunan ay napunta siya sa isang pamilyar na kuweba. Katulad ng kung saan siya natagpuan, ang kanyang pagkabalisa ay sinundan siya ni Gabe at pinapakalma siya ng tranquilizer. Ang pagbaril ay nagpapahina kay Anna, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sahig. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Gabe upang suriin ang kanyang mga vital sign, na naaalala, ang kanyang ina, gumagawa siya ng cesarean section, para kunin ang hindi pa isinisilang na bata, ngunit nakuhang muli ni Anna ang kanyang lakas at napinsala ang leeg ni Gabe, na sa wakas, ay pumatay sa kanya. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng galit, na sigaw, bago muling bumagsak sa lupa. Nang magkamalay si Anna, nakita ni Anna na tinatahi ng taong lobo ang kanyang mga sugat. Kinabukasan habang hinahanap si Anna, napansin siya ni na Ellen at Ray mula sa malayo at nagpasya silang payagan siyang makatakas sa ilang, pareho silang naniniwala na ang pagpapaalam sa kanya ay ang pinakamagandang bagay na gagawin para sa kanya. Narating ni Anna ang Northern Lights, ang kanyang pinakalayunin, habang Karga, ang kanyang bagong silang na anak, nakatingin siya sa magandang kalangitan na nakadama ng kapayapaan at kasiyahan sa kanyang buhay.